Nanindigan naman ang isa pang grupo, ang Mabuhay House Society, na ang kauna-unahang cultural center ng mga Pilipino sa Metro Vancouver, proyekto ng probinsya at hindi ng sinumang pribadong developer. Pwede naman daw magkaroon ng community center na may cultural component, pero dito dapat tawaging Filipino Cultural Center. Ang report mula kay Rhea Santos. Nakakalito talaga kung maraming groups ang nagkiklaim for the Filipino Cultural Center. But just to be clear, the Provincial Filipino Cultural Center is province-led. Aminado si Lester de Guzman, ang chair ng Mabuhay House Society, na ikinagulat nila ang pag-endorso ni Vancouver Mayor Ken Sim sa Filipino Legacy Society. Bagong tayong grupo na layong magtayo ng kauna-unahang Filipino Cultural Center sa Vancouver. Diin ni de Guzman, patuloy pa rin ang pakikipagtulungan nila sa Ministry of Tourism, Arts, Culture and Sport o TAX ng British Columbia para maisakatuparan ng unang Filipino Cultural Center sa Metro Vancouver. It's just a surprise na lumabas sila this year before the municipal election on this type of project. For us, we have the Cultural Center. Filipino BC has their Hungerford space, and also this proposal by the Legacy Group is also another space that they are actually proposing. So tatlong structures pinag-usapan natin? Pinag-usapan natin parang tatlong structure. Pangamba ni community leader Clifford Belgica, baka maantala pa raw ang pagpapatayo ng pinaghihirapan ng komunidad na Filipino Cultural Center sa kalituhang dulot ng mga anunsyo ng ilang organisasyon. We need clarity, right? Because if you're building, kung naka-attach yung gagawin nila to a development, that is a community center. Para sa atin, ang pinupush natin through the province is a cultural center. Ang natatakot ako is if each one na maliliit na lugar na to putting something in the guise of a community center, and baka mamaya hindi na natin makuha yung cultural center from the province, right? Baka sasabihin nila, oh, happy na pala kayo ng ganyan na Higit 80 organisasyon ang nagpahayag ng suporta sa Mabuhay House Society para sa unang Filipino Cultural Center ng komunidad. Bagamat walang opisyal na partner na inaanunsyo ang probinsya sa pagpapatayo nito, idiniin ni de Guzman ang pakikipagtulungan nila sa TAX. The province wanted to work with someone or an organization na talagang medyo may history na. It took years, 3 years just in fact for just the engagement piece alone. Ready na tayo for the request for proposal for the feasibility study through the province, and hopefully the federal government can back us up. Sa federal budget noong 2024, nag-commit ang Ottawa na magbibigay ng kontribusyon sa pagpapatayo ng Filipino Cultural Center sa BC. Sa huling pagbisita ni Federal Minister Richie Valdez sa Burnaby nitong Agosto, sinabi niyang nakaantabay ang Ottawa sa ilalatag na proposal. The province is certainly the lead on this effort, and as they work directly as one unified voice, they can advocate to the province, and then federally we will see what we can do to help support that. Marami man po ang nalilito na nindigan ang Mabuhay House Society na iba ang province-led Filipino Cultural Center sa mga community centers na pinaplanong itayo ng iba pang local groups. Mahaba man ang proseso, nanindigan ang organisasyon na matutuloy at maitatayo ang matagal ng pinapangarap na Filipino Cultural Center. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.